Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Ngayong araw po tayo po yung magsisimula ulit ng panibagong daily devotion. Pag-uusapan po natin kung ano po yung mga plano ng Panginoon. Saan po natin makikita na may plano ang Panginoon para sa atin. Saan natin makikita yung first time. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Lord, na kayo'y tapat at patuloy ang pag-ibig, Panginoon, sa amin kahit kami hindi karapat-dapat. Pero Panginoon, pinatunayan niyo po na hindi po namin kayang gawin ang lahat ng bagay kung wala po kayo sa buhay namin. Na kahit hindi kami karapat-dapat sa inyong pag-ibig, binigyan niyo po kami ng karapatan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa aming pag-aaral sa inyong salita, buksan niyo po ang aming puso at isipan upang talagang itago namin at i-treasure po namin ang inyong mga pangako sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naranasan niyo na po bang mag-isip kung ano yung naghihintay sa kinabukasan o sa hinaharap natin? Madalas, may mga pagkakataon na parang hindi natin alam kung saan patungo ang buhay natin. Pero yung verse po na pag-aaralan natin ngayon sa Jeremias chapter 29 verse 11, pinapaalalahanan na tayo ng Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang salita na nanggagaling sa Jeremias chapter 29 verse 11. Sabi po dito, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at kasamaan hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ulitin ko po, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Sarap po sa pakiramdam, no? Ang plano po ng Panginoon ay sa ikabubuti po natin at saka sa hindi sa ikasasama natin, no? Title po na ating devotion ngayon ay Plano ng Diyos para sa kinabukasan. Sabi po dito, minsan mahirap maniwala na may magandang plano ang Diyos para sa atin. Lalo na kung nasa gitna tayo ng mga pagsubok, nahihirapan tayo, para bang wala nang pag-asa yung bukas natin. Kasi lagi na lang tayong may panibagong hamon araw-araw. Pero yung talatang ito ay nagpapakita na sa tunay na puso ng ating Diyos, no, para sa atin. Hindi siya isang Diyos na naguguluhan o walang plano. Alam niya ang bawat detalye ng ating buhay. Para siyang isang magulang na nag-aalaga ng kanilang anak. Pinaghahandaan ng Diyos ang ating hinaharap. Gusto niya tayong bigyan ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Ang hamon sa atin ay magtiwala kahit hindi natin agad nakikita ang kabuuan ng plano. Huwag po tayo magmadali kasi minsan yun po yung nakakasagabal yung bang lahat gusto natin instant, no? Kaya nga 'di ba parang nauso sa atin sa buhay natin yung mga lahat ng instant, yung instant coffee, instant noodles, instant na ulam, mga dilata, mga shampoo. 'Di ba? Gusto natin yung mabilisan yung galaw, pero ang sinasabi ng Panginoon tayo mag-antay sa tamang panahon o sa tamang oras ng kanyang mga plano. At yung plano na yun ay maganda para sa atin. Okay, kabubuti natin. Okay? Siguro mga tanong po ngayong umagang ito, no? Pinagkakatiwalaan mo ba ang plano ng Diyos sa kabila ng hamon ng kinaharap mo ngayon? Ang pangalawa, ano ang magagawa mo ngayon upang magpatuloy sa pagtitiwala sa kanyang mga pangako? Ito
po yung mga tanong na mahirap eh, 'no? Pero kayo lang din po nakakasagot niyan. Konklusyon po, ang buhay ay puno ng hindi inaasahang mga bagay pero sa gitna nito, hawak ng Diyos ang ating hinaharap. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo na ang kanyang plano ay para sa atin, sa ating ikabubuti or sa ating kabutihan. At ang kanyang tamang panahon sa kanyang tamang panahon makikita natin ang kabuuan ng plano niya sa ating buhay. Kaya hawak lang po tayo, kapit po tayo na mahigpit, mag-antay po tayo. Huwag po tayo magmadali kasi may planong maganda ang Panginoon para sa atin. Amen? Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa magandang paalala na kayo po ay may plano sa buhay namin. Talagang salamat Panginoon dahil lagi niyo po kami iniisip. Yung plano ng kabutihan at pag-asa ay talagang aming panghahawakan Panginoon. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo. Kahit hindi namin maunawaan ang mga nangyayari sa aming paligid, bigyan niyo rin po kami ng lakas, ng loob, at pananampalataya na patuloy na magtiwala sa inyong mga pangako. Alam po namin, Panginoon, na maraming dinidigta ang mundong ito. Maraming sinasabi ang paligid namin. Marami kaming kiniinggitan. Pero Panginoon, baguhin niyo po ang aming puso na tumutok po doon sa mga plano niyo. Yung plano niyo po ay mas maganda sa plano namin. Kaya nga po talagang pag meron kayong ginagawa sa buhay namin, hindi po namin maarok, hindi po namin maintindihan, hindi po namin maunawaan dahil kayo lang po ang kayang may gumawa na. Kaya Panginoon, bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming puso. Bigyan niyo po kami ng pusong handang mag-antay at magtiwala sa inyo. Salamat Lord sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa inyo pong lahat, no? Sa kita-kita po tayo.